Ibalik mo ang perang ninakaw mo sa simbahan, Maribel. Huwag mong gamitin ang huwad na parangal na yan para pagtakpan ang dumi sa kamay mo. Sa harap ng mga estudyante, mga kapwa-guro at buong barangay tulang na nagtipon para sa ikapitumpung kaarawan ng kanyang ama, ang sariling kapatid ni Maribel, na si Rogelio ang bumasag sa kanyang dangal sa pamamagitan ng mikropono. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang malakas na sigaw ng kanyang kapatid. Ang mas masakit ay ang malamig na tinig ng kanyang ama na si Senyor Gustavo na walang pag-aalinlangang itinuro ang pinto ng kanilang ancestral house. Lumayas ka, wala akong anak na magnanakaw. Ang maliit na chiffon cake na binili pa ni Maribel mula sa kanyang natitirang ipon upang sorpresahin ang ama ay kinuha ni Gustavo mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Walang kaabog-abog na ibinagsak ito ng matanda sa semento at marahas na tinapakan gamit ang kanyang makintab na sapatos na balat. Ang kulay rosas na frosting ay kumalat sa sahig kasabay ng pagkadurog ng huling natitirang pag-asa sa puso ni Maribel. Sa tabi niya, ang kanyang 14 na taong gulang na anak na si Gabby ay nanginginig sa takot mahigpit ang kapit sa laylayan ng kanyang kupasing bestido habang umiiyak ng walang tunog. Papa, hindi totoo yan. Ang halos mapatid boses na pakiusap ni Maribel habang yakap ang anak. Wala akong kinuha kahit ₱1 sa pondong yan. Kakasabi ko lang sa inyo na nalo ako bilang National Outstanding Teacher. May scholarship akong nakuha para makapag-aral sa Manila. Bakit ko gagawin yan? Ngumisi si Rogelio, ang lokal na konsehal na palaging kinikilala bilang haligi ng pamilya. Itinaas nito ang ilang pirasong papel na may mga pekeng pirma ni Maribel. Huwag ka nang magsinungaling, Maribel. Ikaw lang ang may hawak ng susi sa opisina ng Kura Paroko para sa scholarship program. Huwag mong gamitin ang huwad na parangal na yan para lokohin kami. Ipinahiya mo ang pamilya de Vera. Ang mga kamag-anak, mga tita at tito na ilang dekada ring pinaglingkuran ni Maribel habang inaalagaan ang kanyang may sakit na ina, noon ay nagsimulang magbulungan. Walang sino man ang tumayo para ipagtanggol siya. Ang lahat ng mata ay puno ng paghatol at pandidiri. Nakita niya ang ilan sa kanyang mga estudyante na nakatayo sa labas ng bakod nakatingin sa kanya na tila ba ang kanilang paboritong guro ay isa ng kriminal. Tumingin si Maribel sa kanyang ama, nagmamakaawa para sa kahit kaunting tiwala. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Senyor Gustavo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka palabas. Mula sa araw na ito si Rogelio na ang magpapatakbo ng buong trangko ng pamilya. Wala kang makukuhang kahit 1 metro ng lupa mula sa akin. Doon napatunayan ni Maribel na ang 20 taon ng kanyang sakripisyo ang pagtalikod niya sa sariling pangarap para maglingkod sa tahanang ito ay walang halaga kumpara sa karangyaan at kapangyarihan ni Rogelio. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga pisngi at hinarap ang kanyang ama. Hindi na siya nakiusap. Tumayo siya ng tuwid, hawak ang kamay ni Gabby. Darating ang araw, Papa, na ang katotohanan mismo ang gigising sa inyo. At sa araw na yan, huwag na huwag ninyong hahanapin ang anak na itinaboy ninyo ngayon. Pumasok si Maribel sa maliit na silid sa gilid ng kusina na nagsilbing silid nila ni Gabby sa loob ng maraming taon. Mabilis niyang inimpake ang kanilang mga kaunting damit sa loob ng isang lumang maleta. Isinama niya ang ilang libro, ang lumang cassette recorder ng kanyang namayapang ina at ang nag-iisang pilak na kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo noong siya ay bata pa. Nang lumabas sila ng bahay sa pamamagitan ng pinto, sa likod ang ulan ay nagsimula ng pumatak. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay lumalamig. Naglakad silang mag-ina patungo sa kalsada upang maghanap ng masasakyan palabas ng barangay. Ngunit bago pa man sila makarating sa sakayan ng tricycle, isang itim na SUV ang huminto sa kanilang tapat na humarang sa madilim na daan. Bumaba ang 2 lalaking naka-jacket, kasunod si Rogelio na may hawak na payong. Saan mo balak pumunta, Maribel? Ang nakatitigang tanong ni Rogelio, may halong panunuya sa kanyang boses. Umalis ka sa daan namin, Rogelio. Wala ka nang makukuha sa amin. Ang matigas na sagot ni Maribel habang inilalagay ang sarili sa harap ni Gabby upang protektahan ito. Lumapit palalo si Rogelio, ang kanyang boses ay naging bulong na puno ng lason. Kung iniisip mong pumunta sa Department of Education para linisin ang pangalan mo o kung balak mong magsumbong sa mga pulis tungkol sa mga peking pirma, pinapayuhan kitang mag-isip-isip.
Isang tawag ko lang sa Department of Social Welfare. Madali kong mapapatunayan na hindi ka karapat-dapat na maging ina. Isang suspendidong guro, walang trabaho, walang tirahan at may kasong kriminal. Sino sa tingin mo ang papaboran ng batas? Ako na isang konsehal o ikaw? Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na mabuhay ay ang kanyang anak. Ang marinig na gagamitin ni Rogelio ang kanyang kapangyarihan para agawin si Gabby ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sumuko, may kung anong bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na galit. Tiningnan niya ang kanyang kapatid ng diretso sa mga mata. Hinding-hindi mo makukuha ang anak ko, Rogelio, kahit mamatay ako. Hindi na naghintay si Maribel ng sagot nito. Hinila niya si Gabby at mabilis na naglakad patungo sa madilim na direksyon ng daungan ng Tagbilaran. Alam niyang sa mga oras na ito, ang tanging ligtas na lugar para sa kanila ay ang maliit na isla ng Pamilakan kung saan naninirahan ang matandang madre na si Sining Pilar, ang tanging taong nakakaalam sa lihim ng kanyang ina. Nakarating sila sa daungan ng basang-basa sa ulan. Ang dagat ay nagngangalit at ang mga alon ay malalaki. Ang bangkero ay ayaw sanang bumiyahe dahil sa panganib ng bagyo, ngunit hinubad ni Maribel ang kanyang nag-iisang pilak na singsing sa daliri at ibinigay ito rito. Pakiusap, dalhin mo kami sa Pamilakan. Ngayong gabi na, ang pakiusap niya habang nakatingin sa nanginginig na si Gabby. Habang ang maliit na bangka ay nagsisimulang sumulong sa gitna ng naglalakihang alon at madilim na karagatan, naramdaman ni Maribel ang malamig na pilak ng kwintas ng kanyang lolo na nakasabit sa kanyang leeg. Lumingon siya sa huling ang pagkakataon sa mga ilaw ng Bohol na unti-unting naglalaho sa dilim. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas na ng bato ng mga dalampasigan. Ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa kanyang trabaho o sa kanyang pangalan. Ito ay laban para sa kanyang buhay, para sa kanyang anak, at para sa bawat sakripisyong pinalayas sa gabing ito. Malalakas at mararahas na hampas ng alon sa gilid ng maliit na bangka ang pumupukaw sa bawat segundong takot sa puso ni Maribel. Sa dilim ng gabi, tanging ang mahihinang hikbi ng kanyang anak na si Gabby ang naririnig niya sa gitna ng ugong ng hanging dambuhala. Yakap-yakap niya ang bata habang ang malamig na tubig dagat ay unti-unting pumapasok sa loob ng sasakyang pandagat. Nang sa wakas ay tumama ang lunas ng bangka sa mabuhanging baybayin ng isla ng Pamilakan, ang ulan ay hindi pa rin tumitigil sa pagbuhos. Sabi ko sa'yo, delikado ang biyahe. Muntik nang masira ang makina ko dahil sa laki ng alon. Chimney. Sigaw ng bangkero habang marahas na hinahila ang tali ng bangka patungo sa daungan. Magbayad ka ng dagdag. Hindi sapat ang ibinigay mo kanina para sa buhay ko. Nangapa si Maribel sa kanyang bulsa. Wala na siyang kahit isang barya. Tiningnan niya ang galit na mukha ng bangkero pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga tainga. Doon ay nakakapit ang kanyang huling alaala ng yumaong asawa, ang isang pares ng gintong hikaw. Sa gitna ng ulan, pilit niyang tinanggal ang mga ito kahit na nanginginig ang kanyang mga daliri. Ito na lang ang natitira sa akin. Pakiusap, sapat na ito. Ang nanginginig na pakiusap ni Maribel habang inilalagay ang ginto sa magaspang na palad ng lalaki. Kinuha ng bangkero ang hikaw, tinignan ito sa ilalim ng madilim na langit at pagkatapos ay sumakay na muli sa bangka ng walang pasasalamat. Naiwan si Maribel at si Gabby sa gitna ng kadiliman ng isla. Ang daan ay puno ng putik. Hawak ang kamay ng anak, na ramdaman ni Maribel kung gaano kalamig at kaputla ang maliliit na daliri ng bata. Sila ay basang-basa, nagugutom at walang tiyak na patutunguhan. Patawad, Gabby. Bulong ni Maribel, ang kanyang mga luha ay sumasabay sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Kung hindi lang naging mahina ang nanay, kung hindi ko lang hinayaang saktan nila tayo, hindi ka sana nagtitiis sa ganitong hirap. Ngumiti si Gabby kahit na ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. May kinapa ang bata sa kanyang basang bulsa at naglabas ng isang maliit gusot at basang piraso ng chewing gum. Nanay, huwag po kayong umiyak, ang mahinang sabi ng bata habang iniaabot ang kalahati ng candy. Hati po tayo rito. Hindi naman po ako gutom. Kainin niyo po ito para lumakas kayo. Ang simpleng kilos na yon ng anak ay tila isang mainit na yakap sa nagdurusang kaluluwa ni Maribel.
Pinahid niya ang kanyang mukha at ipinangako sa sarili na hinding-hindi na siya susuko muli. Naglakad sila patungo sa bahay ng barangay kapitan upang iulat ang kanilang pagdating at humingi ng tulong para sa matutuluyan. Pagkatok nila sa pintuan, binuksan ito ng isang matandang lalaki na nagngangalang Kapitan Roman. Ngunit nang marinig nito ang pangalan ni Maribel de Vera, nagbago ang mukha nito. Ang mga tsismis mula sa Kalakhang Bohol ay mabilis na nakarating sa maliit na islang ito sa pamamagitan ng mga bangkerong naglalakbay araw-araw. Maribel de Vera, ikaw ba yung guro mula sa Tagbilaran na nasasangkot sa pagnanakaw ng pondo ng simbahan? Malamig ang tingin ng kapitan. Pasensya na, ngunit walang bakanting silid o bahay paupahan dito para sa mga taong may dalang dumi sa aming payapang isla. Ayaw namin ng gulo rito. Isinara ng kapitan ang pinto sa harap ng kanilang mga mukha. Ang bigat ng hiyang naramdaman ni Maribel ay muling nagpabigat sa kanyang mga balikat. Napaupo na lamang sila ni Gabby sa ilalim ng maliit na bubong ng isang saradong sari-sari store, nanginginig at magkayakap. Biglang may lumitaw na liwanag mula sa isang lampara. Isang mainit na payong ang sumilong sa kanila. Pagtingala ni Maribel, nakita niya ang mukha ni Sining Pilar, ang matandang madre na nakasuot ng kanyang kupasing abito. Maribel, Diyos ko, ikaw nga ngabi, ang bulong ng madre habang mabilis silang itinayo. Halikayo, sumunod kayo sa akin. Dinala sila ni Sining Pilar sa likod ng maliit na kapilya ng isla kung saan may isang maliit at maalikabok na bodega na ginagamit bilang imbakan ng mga lumang upuan ng simbahan at mga sirang kandila. Pagkatapos silang bigyan ng mga tuyong damit at mainit na tsaa, nagsimulang tumulong ang madre sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Habang inaayos ang mga basang papel sa bag ni Maribel, isang lumang larawan ang nalaglag sa sahig. Larawan ito ng kanyang namayapang ina na si Elena noong ito ay bata pa. Nanlaki ang mga mata ni Sining Pilar nang makita ang larawan. Dahan-dahan niyang pinulot ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Si Elena, ang matalik kong kaibigan, ang bulong ng madre habang ang kanyang tingin ay lumambot at napuno ng matinding pag-aalala para kay Maribel. Huwag kang mag-alala, anak ng aking matalik na kaibigan. Hanggat narito ako, hinding-hindi kayo pababayaan ng kapilyang ito. Kumuha si Sining Pilar ng isang lumang pahayagan mula sa mesa upang balutin ang ilang tuyong isda para sa kanilang hapunan. Napatingin si Maribel sa harapang pahina ng pahayagan. Doon ay nakalarawan ang nakangiting mukha ng kanyang kapatid na si Rogelio na abala sa kanyang pangangampanya para sa pagiging thitrong. Tiningnan ng madre ang larawan ni Rogelio pagkatapos ay tumingin kay Maribel at bumulong. Isang estranghero ang nakaupo ngayon sa trono ng pamilya de Vera, habang ang tunay na dugo ay narito sa dilim ng bodegang ito. Nang makaalis ang madre upang hayaan silang makapagpahinga, sinimulan ni Maribel na suriin ang lumang cassette recorder ng kanyang ina na nabasa sa ilalim ng kanyang bag. Pilit niyang binuksan ang takip ng lagayan ng tape upang patuyuin ito. Ngunit nang bumukas ang takip, isang maliit na susing tanso ang biglang nalaglag mula sa loob ng makina at gumulong sa sahig. Pinulot ito ni Maribel, tinitigan ang kakaibang disenyo nito at nagtaka kung anong lihim na pinto o kahon ang binubuksan ng susing ito. Ang kalawanging kampanilya ng maliit na paaralang pambata sa isla ay tumunog ng may kakaibang tamis sa pandinig ni Maribel. Ang tunog na iyon, kasabay ng malalakas na tawanan ng mga batang naglalaro sa buhanginan, ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang sugatang puso. Sa loob ng silid-aralan na yari sa nipakawayan at may sahig na buhangin, hinarap ni Maribel ang punong guro na si G. Torres. Hawak nito ang isang lumang dyaryo kung saan nakasulat ang tungkol sa iskandalo ng pagnanakaw ng pondo sa Tagbilaran. Nakarating sa akin ang balita, Maribel, ang seryosong sabi ni G. Torres habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ngunit may 60 bata rito sa isla na walang guro dahil umalis ang huling voluntaryo rito noong nakaraang buwan. Wala kaming sapat na pondo para sa benepisyo o insurance. Maliit lang ang sweldo, ngunit kung papayag ka, tatanggapin ko po, G. Torres. Walang pag-aalinlangang sagot ni Maribel. Ang tanging hiling ko lang po ay ang makapagturo muli. Nang unang beses siyang humakbang sa loob ng silid-aralan, ang mga bata ay tahimik na nakatitig sa kanya. May isang maliit na batang babae na nagngangalang Laila ang dahan-dahang lumapit sa kanya.
Nahihiyang iniabot ng bata ang isang maliit na pumpon ng mga bulaklak na gawa sa makukulay na papel na halatang pinaghirapang gupitin at kulayan. Magandang umaga po, Teacher Maribel, ang nahihiyang sabi ng bata. Nang hawakan ni Maribel ang mga papel na bulaklak, naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kahihiyang ibinato sa kanya ng sariling pamilya sa mainland, dito sa islang ito, siya ay isa pa ring guro. Ang kanyang dangal ay muling nabuhay sa pamamagitan ng mga munting kamay ng mga batang ito. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ay bumalot sa bodega ang kanilang tinutuluyan. Simple lamang ang kanilang hapunan, mainit na kanin at piniritong tuyo na niluto sa kalan na diuling. Pagkatapos makatulog ni Gabby dahil sa pagod sa pagtulong sa pag-aayos ng mga upuan sa paaralan, umupo si Maribel sa tabi ni Sining Pilar sa ilalim ng malamig na liwanag ng gasera. Inilabas niya ang maliit na susing tanso na nalaglag mula sa lumang cassette recorder ng kanyang ina. Sining Pilar, ano po kaya ang ibig sabihin ng susing ito? Tanong ni Maribel. Tinitigan ng matandang madre ang susing tanso, ang kanyang mukha ay napuno ng lungkot. Ang iyong ina na si Elena, bago siya pumanaw sa ulat ng sakit sa puso, may mga gabi na palagi niyang hawak ang lumang cassette recorder na iyon. Sinasabi niya sa akin na may isang katotohanang nais niyang iwanan sa iyo, ngunit natatakot siya kay Gustavo. Ang susing tanso na iyan, sa tingin ko ay may binubuksan itong isang lihim na kahon na pagmamay-ari niya. Inakay ni Sining Pilar si Maribel patungo sa sulok ng kapilya kung saan nakatago ang mga lumang dokumento ng simbahan mula pa noong panahon ng Kastila. Doon sa ilalim ng mga maalikabok na libro, inilabas ng madre ang isang lumang mapa ng lupain ng Bohol na iginuhit noong dekada 80. Tingnan mo ito, Maribel. Ang bulong ng madre habang itinuturo ang pulang marka sa mapa na kumakatawan sa trangko ng pamilya de Vera. Ang lupang kinatitirikan ng inyong ancestral home at ng paaralang pambata na itinayo ng iyong lolo. Nakasulat dito na ito ay bahagi ng isang trust property. Ibig sabihin hindi ito basta-basta maibebenta o maililipat ng walang pahintulot ng nakatalagang tagapagmana. Sinubukan ni Maribel na isalang ang tape sa cassette recorder upang pakinggan kung may laman ito, ngunit ang mekanismo ng makina ay ganap ng kinakalawang at hindi umiikot. Napabuntong hininga siya at maingat na itinago ang makina at ang susing tanso sa loob ng kanyang lumang kahoy na baul. Kailangan ko munang makahanap ng marunong mag-ayos nito dito sa isla. Ang sabi niya may kasamang bagong pag-asa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nabubuo ang mga piraso ng katotohanan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto ng bodega. Patakbong pumasok si Gabby, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nanay, nanay, ang hingal na tawag ng bata. May dalawang lalaki pong hindi taga rito sa pantalan. Nakasuot sila ng maiitim na Amerikana at nagtatanong sa mga bangkero kung nasaan ang kapilya natin. Napatayo si Maribel. Maribel, naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang mahabang kamay ng kapangyarihan ni Rogelio ay mabilis na nakarating sa maliit na islang ito upang pigilan ang anumang katotohanang balak niyang buksan. Mabibigat at mababagal na yabag ng sapatos sa likod ng mga madidilim na puno ng niyog ang sumusunod kay Maribel habang pauwi siya mula sa palengke ng barangay. Bagamat may buwan ng anino ng mga rami ng dapit hapon ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Binilisan niya ang lakad habang yakap-yakap ang maliit na basket na naglalaman ng ilang pirasong gulay at isda. Biglang may dalawang lalaking naka-jacket na may kalakihan ang humarang sa madilim na pasilyo ng daan. Napatigil si Maribel na paatras at napayakap sa kanyang basket. Magandang gabi, Teacher Maribel, ang sabi ng isa sa mga lalaki na may nakakatakot ng ngiti. Balita namin ay masaya ka na rito sa kapayapaan ng Pamilakan kasama ang anak mo. Sino kayo? Ano ang kailangan ninyo sa amin? Ang matatag, ngunit nanginginig na tanong ni Maribel. Wala kaming kailangan sa iyo, teacher. Isang paalala lang mula kay Konsehal Rogelio. Kung mananatili kang tahimik dito, magkakaroon ng tahimik at magandang kinabukasan ng anak mo na si Gabby. Ngunit kung magpapatuloy ka sa pagmamatigas, alam mo naman napakalalim ng dagat sa paligid ng islang ito. Madaling mawala ang mga tao rito. Bago pa man makasagot si Maribel, tumalikod na ang dalawang lalaki
at mabilis na naglakad palayo patungo sa bentao. Naiwan si Maribel na nanginginig sa galit at takot. Tumakbo siya pauwi sa kapilya upang siguraduhing ligtas ang kanyang anak. Nang makarating siya sa bodega, nakita niya si Gabby na tahimik na nagbabasa sa ilalim ng liwanag ng gasera. Upang pakalmahin ang sarili at ang anak, naupo si Maribel sa sahig. Gamit ang isang pirasong uling dahan-dahan siyang gumuhit ng isang maliit na mapa ng kanilang lumang paaralan sa lupa. Tingnan mo ito, Gabby, ang malambing na sabi ni Maribel habang itinuturo ang iginuhit na larawan. Dito nakatayo ang malaking puno ng akasya at dito naman ang silid-aralan kung saan tinuturuan ni nanay ang mga bata. Kapag natapos na ang problemang ito, babalik tayo roon. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay mabilis na nabasag nang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula kay Teacher Teresa, ang kanyang matalik na kapwa-guro sa mainland. Maribel, Diyos ko, marami kaming nangangamba rito. Ang umiiyak na balita ni Teresa sa kabilang linya. May dalang mga bulldozer ang mga tauhan ni Rogelio sa tapat ng paaralan ng lolo mo ngayon. Sisimulan na nilang gibain ang mga silid-aralan para ibenta ang lupa sa isang malaking kompanya ng real estate. Nagpoprotesta ang mga magulang at mga bata, ngunit tinatakot sila ng mga pulis na binayaran ni Rogelio. Ang puso ni Maribel ay parang piniringan ng matalim na kutsilyo. Ang paaralan na itinayo ng kanyang lolo, ang lugar kung saan niya ibinuhos ang kanyang buhay para sa mga bata, ay gigibain ng sarili niyang kapatid dahil sa kasakiman. Kasabay nito isang maliit na bata mula sa kapitbahay ang kumatok sa bodega at nag-abot ng isang sulat para kay Maribel. Mula ito sa kanyang ama na si Senyor Gustavo. Binuksan ni Maribel ang sulat at binasa ang mga nakasulat na salita. Maribel, para sa kapayapaan ng pamilya. Pirmahan mo na ang kasulatang ito na nagpapatunay na isinusuko mo ang anumang karapatan mo sa lupa ng pamilya de Vera. Bibigyan ka ni Rogelio ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay dyan sa Pamilakan. Huwag mo nang sirain ang pangalan ng ating angkan sa mga chismis. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding apoy ng galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Walang pag-aalinlangan niyang pinunit-punit ang sulat ng kanyang ama at itinapon ang mga piraso sa sahig. Hindi ko ibebenta ang aking dangal, Papa. At hinding-hindi ko papayagang wasakin ni Rogelio ang pangarap ng aking lolo. Bulong niya sa sarili habang nakakuyom ang mga palad. Nakita ni Sining Pilar ang pag-iyak at pagpunit ni Maribel sa sulat. Lumapit ang matandang madre at naupo sa tabi niya na may malalim na buntong hininga. Maribel, nakikita ko ang labis mong pagdurusa, ang mahinang sabi ng madre habang hinahawakan ang kanyang balikat. Masakit man sabihin, ngunit ang iyong ina na si Elena ay hindi namatay sa natural na sakit lamang. Namatay siya sa matinding uuulat at lungkot dahil nalaman niya ang lihim ni Gustavo. Bago siya pumanaw, may isinulat siyang liham para sa iyo na nagbubunyag ng katotohanan tungkol kay Rogelio. Ngunit nalaman ito ni Gustavo at mabilis na kinumpiska ang liham na iyon upang protektahan ang kanyang paboritong anak. Tumingala si Maribel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Liham tungkol kay Rogelio, ano ang ibig mong sabihin, Sining Pilar? Si Rogelio, hindi siya tunay na de Vera. At ang katotohanang iyon ay nakasulat sa orihinal na aklat ng binyag ng simbahan na matagal nang itinago ni Gustavo sa tulong ng dating kura paroko. Tumayo si Sining Pilar at lumapit sa ilalim ng altar ng kapilya. Mula sa likod ng isang estatwa ng santo, kumuha siya ng isang malaki at lumang susing bakal. Ngayong gabi, kapag mahimbing na ang tulog ng kura paroko, papasukin natin ang pinakalihim na silid ng arkibo sa ilalim ng kapilya. Ang seryosong sabi ng madre habang ipinapakita ang susi. Nandoon ang katotohanang magpapabagsak sa kasinungalingan ni Rogelio. Isang matinis na kalantog ng kalawanging kandado ang bumasag sa katahimikan ng gabi nang dahan-dahang iikot ni Sining Pilar ang lumang susing bakal sa pinto ng lihim na arkibo. Ang tunog na iyon ay tila ba gumising sa mga lihim na matagal nang natutulog sa ilalim ng kapilya ng Pamilakan. Humakbang pabaon si Maribel sa madilim na silid sa ilalim ng lupa kasunod ang madre. Ang amoy ng amag, lumang papel at nabububulok na kahoy ay agad na sumalubong sa kanyang ilong dahilan upang mapatakip siya ng bibig.
Gamit ang andap-andap na liwanag ng isang maliit na flashlight, sinimulan nilang basahin ang mga nakasulat sa mga lumang estante ng libro. Dito Maribel, ang bulong ni Sining Pilar habang itinuturo ang isang makapal na aklat na may katad na balat. Ito ang libro de bautismo noong dekada 80. Dito nakatala ang lahat ng binyag sa parokya. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang binubuklat ang mga pahina ng taong 1981, ang taon kung kailan ipinanganak si Rogelio. Hinanap ng kanyang mga daliri ang pangalang De Vera hanggang sa huminto ito sa isang pahina. Nakasulat doon, Rogelio De Vera. Ngunit sa gilid ng opisyal na talaan, may isang sulat kamay na tala mula sa dating kura paroko na nakasabit sa pamamagitan ng isang lumang clip. Nanlaki ang mga mata ni Maribel nang basahin ang nakasulat. Si Rogelio ay ipinanganak sa isang hindi kilalang ina sa isang ampunan sa Tagbilaran. Siya ay opisyal na inampon ni na Gustavo at Elena matapos makunan ang kanyang ina sa kanilang unang sanggol na lalaki. Upang itago ang kahihiyan ng pagkakaroon ng baog o walang anak na lalaki na magpapatuloy sa pangalan at kapangyarihan ng pamilya de Vera sa politika, binayaran ni Gustavo ang doktor at ang dating kura paroko upang pekein ang sertipiko ng kapanganakan. Nakatala doon na si Rogelio ay isang tunay na anak. At nang buklatin ni Maribel ang pahina ng taong 1986, ang kanyang sariling taon ng kapanganakan, nakasulat doon ng malinaw Maribel de Vera, tunay na anak ni na Gustavo de Vera at Elena de Vera. Diyos ko. Ang nanghihinang bulong ni Maribel habang napapahawak sa gilid ng lamesa upang hindi mabuwal. Biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo sa itaas ng Ham Tuliw. Narinig nila ang mabibigat at mababagal na yabag ng sapatos ng kura paroko na si Padre Jose na kasalukuyang naglalakad pababa upang mag-inspeksyon. May tao ba riyan ang boses ng pari na nagmula sa hagdanan. Mabilis na pinatay ni Sining Pilar ang flashlight. Hinila niya si Maribel upang magtago sa likod ng malaking estante ng mga lumang libro. Pinipigil ni Maribel ang kanyang paghinga habang ang kanyang puso ay pumipintig ng napakabilis sa tindi ng kaba. Nakita niya ang anino ng pari na dumaan sa harap ng pintuan ng arkibo, sumilip ng ilang segundo bago muling umakyat habang nagbubulong ng isang maikling dasal. Nang muling tumahimik ang paligid, mabilis na inilabas ni Maribel ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang malilinaw na larawan ng bawat pahina ng aklat ng binyag, lalo na ang bahagi ng opisyal na talaan ng pag-ampon kay Rogelio at ang kanyang sariling talaan bilang tunay na anak. Gumawa rin si Sining Pilar ng isang maikling sulat kamay na sertipikasyon sa isang papel upang magsilbing opisyal na saksi sa mga dokumentong ito. Nang makabalik sila sa loob ng kapilya, hindi na napigilan ni Maribel ang humagulgol sa harap ng altar. Ang kanyang mga luha ay parang agos ng tubig na sumira sa dam ng 20 taon ng kanyang pananahimik. Bakit Sining Pilar? Bakit mas pinili ni Papa na itapon ako? Ang sarili niyang dugo para lang protektahan ang isang taong hindi naman niya kadugo. Ang umiiyak na tanong ni Maribel. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa kanya, ngunit itinuring niya akong parang basahan sa harap ng maraming tao. Lumapit si Sining Pilar at mahigpit na niyakap ang nanginginig na balikat ni Maribel. Dahil sa garbo at kapangyarihan anak, ang malambing na bulong ng madre habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa kulturang kinalakihan ng iyong ama, ang isang anak na lalaki lamang ang may halaga para magpatuloy ng kapangyarihan sa politika. Para sa kanya ikaw ay isang babae lamang na mag-aasawa at mawawalan ng silbi sa kanyang mga plano. Ngunit tandaan mo si Elena, labis kanyang minahal. Ikaw ang kanyang tunay na kayamanan, ang kanyang tanging tunay na dugo. Ang mga salita ng madre ay tila isang banal na basbas na nag-alis ng lahat ng bigat at kahihiyang dinala ni Maribel mula noong gabing itinaboy siya. Tumayo siya, pinahid ang kanyang mga luha at naramdaman ang isang bagong lakas na gumising sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang anak ng pamilya de Vera. Siya na ngayon ang tagapagtanggol ng katotohanan. Nang lumabas sila ng simbahan upang bumalik sa bodega, naramdaman ni Maribel ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Tiningnan niya ang screen at nakitang mayroon siyang 5 missed calls mula sa isang hindi kilalang numero.
Pagkabukas niya ng inbox, isang text message ang bumadya. Maribel, si Teresa ito gamit ang ibang numero. Malapit ng pirmahan ni Rogelio ang huling kasunduan sa bangko upang i-foreclose at ibenta ang trangko ng iyong lolo sa susunod na linggo. Kung hindi ka kikilos ngayon, tuluyan ng gigibain ang paaralan at mawawalan ng lupa ang mga magsasaka. Pakiusap, iligtas mo ang paaralan. Napatingin si Maribel sa madilim na karagatan sa tapat ng isla. Ang oras ay mabilis na tumatakbo at ang laban ay formal nang nagsisimula. Walang tigil ang paghampas ng mga alon sa matatalas na bato sa likod ng kapilya na tila ba sumasabay sa mabilis at hindi mapakaling tibok ng puso ni Maribel. Nakatayo siya sa loob ng nag-iisang maliit na bot ng telepono sa tapat ng saradong sari-sari store ng isla. Mahigpit na hawak ang lumang hawakan ng telepono habang naghihintay na sumagot ang nasa kabilang linya. Attorney Manuel, si Maribel po ito. Ang halos pabulong na sabi ni Maribel nang sa wakas ay sumagot ang matalik na kaibigan ng kanyang namayapang asawa. Kailangan ko po ng tulong ninyo tungkol sa lupa ng pamilya De Vera sa Bohol. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ng abogado sa kabilang linya bago ito nagsalita. Maribel, nabalitaan ko ang nangyari sa iyo sa kaarawan ng tatay mo. Ikinalulungkot ko ang ginawa nila Rogelio, ang seryosong sagot ni Atty. Manuel. Tungkol sa lupa, may nalaman ako nang i-check ko ang database ng Registry of Deeds. Nung nabubuhay pa ang lolo mo na si Don Tomas, nagtatag siya ng isang trust fund o kasunduan sa tiwala noong taong 1986. Ibig sabihin, ang ancestral land at ang paaralan ay hindi maaring ibenta, ipagpalit o i-foreclose ng bangko nang walang pirma ng nakatalagang pangunahing tagapagmana. Sino po ang pangunahing tagapagmana, at ang mabilis na tanong ni Maribel? Hindi ko makita ang pangalan sa digital system dahil masyado ng luma ang dokumento. Kailangan natin ang orihinal na titulo at ang kasunduan sa tiwala na nilagdaan ng lolo mo. Nasaan ang mga personal na papel ng nanay mo na si Elena? Doon biglang naalala ni Maribel ang tungkol sa kahon ng alahas na yari sa kahoy na rosewood ng kanyang ina. Bago sila pinalayas ni Gustavo, na ipadala iyon ni Elena sa kanyang pinsan na si Tia Clara sa mainland para itago. Naalala rin niya ang maliit na susing tanso na nakuha niya sa loob ng cassette recorder ng ina. Nang bumalik si Maribel sa kapilya at isinalaysay ito kay Sining Pilar, agad na nagboluntaryo ang matandang madre. Ako na ang sasakay sa unang bangka bukas patungo sa mainland upang kunin ang kahon mula kay Clara, ang matatag na sabi ng madre. Ngunit mapanganib po, Sining Pilar. Baka may mga tauhan si Rogelio na nagbabantay sa bahay ni Tia Clara, ang nag-aalalang pigil ni Maribel. Huwag kang mag-alala, anak. Kilala ako ng buong parokya bilang isang matandang madre na naghahanap ng donasyon para sa kapilya. Walang maghihinala sa akin. Lumipas ang buong araw na puno ng kaba para kay Maribel. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ng isla ng Pamilakan ay binalot muli ng malamig na hangin. Sa loob ng bodega, nakaupo si Maribel sa tabi ng natutulog na si Gabby. Gumagawa siya ng kanyang mga lesson plan para sa klase bukas sa ilalim ng liwanag ng gasera. Nagising si Gabby, bumangon at kumuha ng isang maliit na kutsilyo upang tulungan siyang magtasa ng mga lapis na gagamitin ng mga bata. Nanay, kapag lumaki po ako, mag-aaral po ako ng mabuti at magiging inhinyero, ang seryosong sabi ng bata habang nakatingin sa kanya. Itatayo ko kayo ng isang napakalaking paaralan na gawa sa semento at may matibay na bubong para hindi na po tayo matatakot kahit may malakas na bagyo. Niyakap ng mahigpit ni Maribel ang anak, na ramdaman ang labis na pasasalamat sa Diyos dahil sa pagkakaroon ng isang mabuting anak. Ang simpleng pangarap ni Gabby ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Malalim na ang gabi. Gabi nang marinig ang tunog ng makina ng huling bangka mula sa mainland. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Sining Pilar. Basang-basa ang abito ng madre ng tubig alat, ngunit mahigpit niyang yakap ang isang woven bag. Nakuha ko, Maribel, ang hingal na sabi ng madre habang inilalabas ang isang magandang kahon na rosewood na may mga nakaukit na bulaklak. Ngunit tingnan mo, may mga gasgas sa gilid ng kandado. Tila may nagtangkang pilit itong buksan bago ko pa nakuha mula kay Clara. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang kinukuha ang kahon.
Inilabas niya ang maliit na susing tanso mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang isinuot ito sa maliit na butas ng kandado. Click. Lapat na lapat ang susi at ang kandado ay dahan-dahang bumukas. Sa ilalim ng ilang pirasong lumang kwintas at krus, may isang lihim na ilalim ang kahon. Nang iangat ito ni Maribel, tumambad sa kanya ang ilang lumang papel ng titulo ng lupa na may selyo ng gobyerno at isang lumang cassette tape na may sulat kamay ng kanyang ina, katotohanan para kay Maribel. Matalas na kaluskos ng panulat sa papel ang pumuno sa tahimik na silid habang isinusulat ni Maribel ang kanyang formal na reklamo sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang bawat salita ay may bigat, bawat linya ay may tapang. Hindi na ito ang panulat ng isang gurong natatakot. Ito na ang panulat ng isang inang handang lumaban para sa kanyang anak at sa kanyang dangal. Dahan-dahang binasa muli ni Maribel ang lumang kasulatan na nakuha mula sa kahon ng rosewood ng kanyang ina. Ito ay isang declaration of trust na nilagdaan ng kanyang lolo na si Don Tomas de Vera noong taong 1986. Sa dokumentong iyon, linaw na nakasulat. Ang buong lupain ng trangko ng pamilya de Vera, kabilang ang ancestral home, at ang paralang pambata ay inilalagay sa ilalim ng tiwala para sa aking apo na si Maribel de Vera mula sa araw ng kanyang kapanganakan. Nakita ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito ang kasakiman ni Rogelio at ang kahinaan ng kanyang ama na si Gustavo. Upang maprotektahan ang ari-arian ng pamilya, ipinangalan niya ang buong lupain kay Maribel noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Nangangahulugan ito na walang legal na karapatan si Rogelio o maging si Gustavo na ibenta, ipagpalit o imortgage ang lupa sa bangko nang walang pirma ni Maribel. Lahat ng kontratang nilagdaan ni Rogelio ay walang saysay at labag sa batas. Hinawakan ni Maribel ang kanyang pilak na kwintas na ibinigay ng lolo. Sa likod ng maliit na medalyon may mga nakaukit na numero at petsa. Nang ikumpara niya ito sa dokumento, nagtugma ang mga ito sa numero ng rehistro ng titulo ng lupa. Ang kwintas na palagi niyang isinusuot ay hindi lamang isang palamuti. Ito ang susi sa kanyang karapatan. Isinuot niya ito nang mahigpit sa kanyang leeg na ramdaman ang malamig na pilak na tila nagbibigay sa kanya ng lakas at gabay ng kanyang lolo. Mabilis na naglakad si Maribel patungo sa bot ng telepono at tinawagan si Attorney Manuel. Ito ang hihintay natin, Maribel, ang masayang sabi ng abogado. Sa susunod na linggo ay gaganapin ang provincial public hearing tungkol sa proyekto ng real estate sa inyong bayan sa Bohol. Doon natin ihahain ang dokumentong ito upang i-freeze ang lahat ng transaksyon ni Rogelio. Maghanda ka ng bumalik sa mainland upang harapin sila. Bago lumisan, dinala ni Sining Pilar ang lumang cassette recorder ng ina ni Maribel kay Mang Cardo, ang nag-iisang matandang repairman ng radio sa isla. Nagawa nitong linisin ang mga kalawang sa gear at patuyuin ang electronic board. Naayos ko na, Maribel. Pwede mo nang pakinggan ang tape ng ina mo kapag handa ka na, ang sabi ng madre habang iniaabot ang maayos na makina. Inihanda ni Maribel ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang kanyang lumang uniforme sa pagtuturo na maayos niyang pinlansya. Tumingin siya sa salamin, wala na ang mga bakas ng luha at takot. Ang nakatayo doon ay ang tunay na may-ari ng pamilya de Vera, handang ipaglaban ang paaralan at ang alaala ng kanyang lolo. Gabby, iimpake mo na ang mga libro mo. Babalik na tayo sa mainland bukas, ang sabi niya sa anak. Ngunit ang kanilang paghahanda ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng sirena ng pulis na mabilis na dumarating patungo sa kapilya. Ang tunog na iyon ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa pamilakan. Bago pa man makakilos si Maribel, marahas na sinipa ang pintuan ng bodega. 3 armadong pulis na naka-uniforme ang biglang pumasok, hawak ang kanilang mga baril. Nasaan ang batang si Gabby de Vera, ang sigaw ng namumunong pulis. Bitiwan ninyo ang anak ko. Ano ang ginagawa ninyo? Ang sigaw ni Maribel habang sinusubukang harangan ang mga pulis na mabilis na lumapit kay Gabby. Kinaladkad ng 2 pulis si Gabby patungo sa lamesa at pinadapa ito roon. Kinuha ng isa pang pulis ang backpack ng bata at marahas na ibinuhos ang laman nito sa sahig. Sa gitna ng mga notebook at lapis, isang maliit na plastic na sachet na naglalaman ng puting kristal na pulbos ang biglang nalaglag at gumulong sa sahig. Aha,
Nagtatago ka rito upang magbenta ng droga. May nakuha kaming sapat na ebidensya sa bag mo. Ang ngisi ng pulis habang mabilis na nilalagyan ng cuffed ang mga kamay ni Gabby sa kanyang likuran. Wala po akong alam dyan. Nilagay lang po nila yan sa bag ko kanina sa labas ng paaralan. Ang umiiyak na sigaw ni Gabby habang nakatingin sa kanyang ina. Nanay, tulungan niyo po ako. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Batid niya na ito na ang pinakamaduming laro ni Rogelio, gagamitin nito ang kalayaan ng kanyang anak upang pilitin siyang isuko ang lahat ng ebidensyang hawak niya. Isang matalim na kalabog ng bakal na pintuan ng kulungan ang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Maribel na tila bahudyat ng simula ng kanyang pinakamalagim na bangungot. Matapos ang mabilis at mapanganib na biyahe gamit ang bangka mula sa isla patungo sa mainland, agad na sumugod si Maribel kasama si Sining Pilar sa munisipal na presinto ng pulisya ang lugar kung saan ang kapangyarihan ni Rogelio ay kasing kapal ng mga pader na bato. Sa loob ng presinto, hinarang agad siya ng isang desk officer. Bawal pong pumasok ang kahit sino rito. Kasalukuyan pang sumasailalim sa interogasyon ang bata ang malamig na sabi ng pulis habang nakalagay ang kamay sa kanyang baril. Sa pamamagitan ng maruming salaming bintana ng silid interogasyon, nakita ni Maribel ang kanyang anak. Si Gabby ay nakaupo, nakaposas ang isang kamay sa malamig na silyang bakal. Ang kanyang mukha ay pununo ng dumi at luha habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa ilalim ng malamig na aircon. Ang puso ni Maribel bilang isang ina ay parang pinipiga sa matinding hapdi. Nais niyang basagin ang salamin upang yakapin ang anak, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya. Habang nagkakagulo sa harap ng counter, hinila siya ni Sining Pilar sa isang sulok ng waiting room. Palihim na inabot ng madre ang isang maliit na bag na tela kay Maribel. Sa loob nito ay ang repaired cassette recorder at isang lumang headphone. Maribel, pakinggan mo ito ngayon habang naghihintay ka. Ang bulong ng madre habang nagmamasid sa paligid. Ito ang boses ng ina mo. Isinuot ni Maribel ang headphone at pinindot ang play. Ang tunog ng static ay sandaling umingay bago tuluyang narinig ang nanginginig at umiiyak na boses ng kanyang namayapang ina na si Elena. Gustavo, bakit mo ginagawa ito kay Maribel? Alam kong si Rogelio ang kumuha ng pera ng simbahan upang bayaran ang kanyang utang sa mga kasino at sa mga ilegal na negosyo. Bakit mo hinahayaang ang sarili mong anak ang magdusa? Pagkatapos ay sumunod ang isang malamig magaspang at walang kaawa-awang boses ng kanyang ama na si Senyor Gustavo. Elena, tumahimik kasi Rogelio ang magiging mukha ng ating pamilya sa politika. Kailangan niyang mananalo bilang titrong sa susunod na halalan upang mapanatili ang kapangyarihan ng ating angkan sa Bohol. Ang isang simpleng guro na tulad ni Maribel ay walang silbi sa mga planong ito. Isasakripisyo ko ang kahit sino, kahit ang sarili kong dugo upang hindi madungisan ang pangalan ng pamilya de Vera. Ang mga luha ng matinding pagkabigla at matinding sakit ay dahan-dahang gumulong sa mga pisngi ni Maribel. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang isang matalim na baril na bumaril sa lahat ng kanyang alaala ng pagmamahal sa pamilya. Doon niya napatunayan na ang kanyang ama ay hindi lamang naging mahina, siya ay naging kasabwat sa pagwasak sa kanyang buhay. Ang katotohanang ito ang tuluyang bumasag sa huling kadena ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Bumukas ang pinto ng opisina ng hepe ng pulisya. Lumabas si Rogelio nakasuot ng isang mamahaling barong Tagalog, mukhang kagalang-galang at walang bahid ng dumi. Sumenyas siya sa hepe na iwanan muna sila ni Maribel sa loob ng opisina. Maribel, mag-usap tayo, ang sabi ni Rogelio habang inilalagay ang isang dokumento ng deed of transfer at isang ball pen sa ibabaw ng lamesa. Pirmahan mo ito, isuko mo ang lahat ng karapatan mo sa lupa ng lolo at iurong mo ang kaso sa land registration. Tinitigan ni Maribel ang kanyang kapatid nang walang takot. At ano ang kapalit, Rogelio? Sa loob ng 5 minuto palalabasin ng mga pulis na nagkaroon lamang ng maling hinala or misidentification sa nakuha sa bag ng anak mo. Malaya siyang makakaalis dito kasama mo. Ang ngisi ni Rogelio habang nakasandal sa kanyang upuan. Ngunit kung magmamatigas ka, masisira ang buhay ng anak mo. Isipin mo ang kanyang kinabukasan, Maribel. Gusto mo bang mabulok ang nag-iisang anak mo sa kulungan sa salang hindi naman niya ginawa?
Humiling si Maribel na makita si Gabby bago magbigay ng pasya. Dahil kampante sa kanyang panalo, pinayagan siya ni Rogelio na pumasok sa silid ng interogasyon sa loob ng 2 minuto. Pumasok si Maribel at mabilis na niyakap ang nanginginig na anak. Gabby, anak ko, patawarin mo si nanay. Ang tangis ni Maribel habang hinahalikan ang noo ng bata. Tumingala si Gabby, ang kanyang mga mata ay mapula, ngunit may kakaibang tapang na sumiklab sa loob nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang ina ng mahigpit. Nanay, narinig ko po ang usapan ng mga pulis kanina bago kayo dumating. Ang mahinang bulong ng bata upang hindi marinig sa mikropono. Sila po ang naglagay ng droga sa bag ko noong papunta ako sa simbahan. Pakiusap, nanay, huwag kayong papayag sa kanila. Huwag kayong pumirma sa anumang papel. Kaya ko po rito. Huwag nating hayaang manalo sila. Ang tapang ng kanyang 14 na taong gulang na anak ay tila isang malaking pader na nagbigay ng proteksyon kay Maribel. Pinahid niya ang kanyang mga luha at tumayo ng may bagong determinasyon. Bumalik si Maribel sa opisina ng hepe at hinarap si Rogelio. Hindi niya hinawakan ang ballpen. Sa halip tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Hinding-hindi ko pipirmahan ang papel na Yan, Rogelio, ang malamig at matatag na sabi ni Maribel. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio sa galit, ang kanyang mukha ay naging pula. Nasisiraan ka na ba ng bait? Mas mahal mo pa ba ang lupa kaysa sa kalayaan ng anak mo? Hindi ko ibebenta ang kalayaan ng anak ko sa isang kriminal na tulad mo, ang sagot ni Maribel habang nakatitig sa kanya. Dahil alam ko na sa sandaling pumirma ako, pareho mo kaming papatayin ng anak ko upang walang maiwang saksi. Haharapin kita bukas sa provincial public hearing. Ihanda mo na ang talumpati mo para sa iyong panunumpa bilang titrong, dahil iyon na ang huling araw na maririnig ng buong probinsya ang pangalan mo. Tumalikod si Maribel at mabilis na lumabas ng presinto. Naiwan si Rogelio na sumisigaw sa galit sa loob ng opisina. Isang matalim na guhit ng kidlat ang bumasag sa madilim na kalangitan ng kabisera na nagdulot ng mga dambuhalang anino sa dingding ng maliit na karinderya kung saan nakaupo si Maribel. Sa labas, ang ulan ay muling bumubuhos ng malakas, tila ba nakikiramay sa bigat ng hanging dala ng gabi bago ang araw ng paghuhukom. Sa tabi ng isang maliit na lamesang kahoy, seryosong tinitingnan ni Atty. Manuel ang mga kopya ng titulo ng lupa at ang aklat ng binyag ni Maribel. Sa kabila ng pagod sa kanyang mga mata, may init ng pag-asa roon. Maribel, alam kong labis kang nag-aalala para kay Gabby. Ang mahinang sabi ng abogado habang humihigop ng mainit na kape. Nakarating sa akin ang balita na binayaran ni Rogelio ang ilang opisyal sa piskalya upang harangin ang pagsusumite natin ng ebidensya bukas. Ngunit sa sandaling ilatag natin ang orihinal na kasunduan sa tiwala ng lolo mo, wala silang legal na basehan upang ituloy ang pagbebenta ng lupa. Sa sandaling iyon, isang lalaking naka-jacket na may hawak na basang notebook ang lumapit at naupo sa kanilang lamesa. Siya si Dante, isang independenteng mamamahayag na kilala sa kanyang katapangan sa pagbubunyag ng korupsyon sa probinsya. Si Dante ay may malaking utang na loob sa namayapang asawa ni Maribel na si Ramon, na nagligtas sa kanya sa isang malaking kaso ng libelo noon. Nangako ako kay Ramon na babantayan ko kayo, Maribel. Ang matatag na sabi ni Dante habang inilalagay ang kanyang cellphone sa lamesa. Huwag kang mag-alala. Mula sa pagsisimula ng provincial public hearing bukas, magsasagawa ako ng live stream sa social media ng buong proseso. Kapag nakatitig ang mata ng buong bansa sa kanila, walang pulis o opisyal na maglalakas loob na manipulahin ang batas para kay Rogelio. Mabilis nilang ginawa ng digital na kopya ang lahat ng dokumento at isinend ito sa iba't ibang email ng mga independenteng ahensya ng balita bilang proteksyon kung sakaling may mangyari sa kanila. Nang bumalik si Maribel sa kapilya ng pamilakan upang kumpunihin ang kanilang mga huling gamit, nakaramdam siya ng matinding pagod. Naupo siya sa sulok ng madilim na bodega, pinagmamasdan ang bintanang hinahampas ng hangin. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng room. Ang screen ay nagpakita ng isang pamilyar na numero. Numero ito ng kanyang ama, si Senyor Gustavo. Nanginginig ang kamay ni Maribel habang sinasagot ang tawag. Maribel?
Ang mahina at nanginginig na boses ng kanyang ama, ngunit naroon pa rin ang lumang tono ng kapangyarihan at pag-asang susunod siya sa utos nito. Pakiusap anak, huwag mo nang ituloy ang plano mo bukas. Ang karangalan ng pamilya de Vera ay nakasalalay kay Rogelio. Siya ang kinabukasan ng ating angkan sa politika. Para na rin sa kaluluwa ng nanay mo na si Elena, iurong mo na ang reklamo mo. Walang kahit isang salita tungkol kay Gabby. Walang tanong kung kumusta ang nag-iisa nitong apo na kasalukuyang nakakulong sa malamig na selda. Ang tanging mahalaga pa rin sa kanyang ama ay ang karangalan ng isang ampon na gagamitin para sa kapangyarihan. Ang kaluluwa ni nanay ay matagal nang hindi matahimik dahil sa kasinungalingang itinago ninyo papa, ang malamig at matalim na sagot ni Maribel, ang bawat salita ay parang bubog na tumatarak sa puso ng matanda. Ipinagkait ninyo sa akin ang pagiging anak sa loob ng 20 taon para lang kay Rogelio. Isinakripisyo ninyo ang aking buhay, ngunit hinding-hindi ko hahayaang isakripisyo ninyo ang aking anak. Haharapin ko kayo bukas sa hearing. Bago pa man makasagot ang kanyang ama, pinatay na ni Maribel ang telepono. Tiningnan niya ang kanyang kanang kamay. Doon ay nakasuot ang isang gintong singsing na may tatak ng pamilya de Vera na pilit na ipinasuot sa kanya ng kanyang ama noong siya ay magsimulang magturo upang ipakita ang karangalan ng pamilya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang singsing mula sa kanyang daliri. Lumapit siya sa altar sa ilalim ng estatwa ng Birheng Maria, dahan-dahang inilapag ang gintong singsing doon at humakbang palayo. Sa wakas, malaya na siya mula sa tanikala ng huwad na utang na loob. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling bumasag nang pumasok si Sining Pilar sa bodega hingal na hingal at ang mukha ay putlang-putla sa matinding takot. Maribel, Diyos ko, may masamang balita. Ang bulong ng madre habang nakahawak sa kanyang dibdib. Sining Pilar, anong nangyari? May nangyari ba kay Gabby? Ang nag-aalalang tanong ni Maribel. Hindi si Gabby, ang aking contact sa mainland. Si Gang Santos, ang dating accountant ng kumpanya ng asawa ni Rogelio, na may hawak ng mga patunay ng nakaw na pera ng simbahan. Bigla siyang nawala sa kanyang tinataguan ngayong gabi. Mukhang natuntun siya ng mga tauhan ni Rogelio. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Kung wala ang accountant na magpapatunay na ang pera ng simbahan ay pumasok sa kumpanya ni Rogelio, ang paratang ng pagnanakaw laban sa kanya ay hindi tuluyang mabubura at ang banta sa kalayaan ni Gabby ay mananatiling totoo. Ilang oras na lamang ang natitira bago magsimula ang paghuhukom at ang kanilang nag-iisang saksi ay nawala na parang bula sa dilim ng gabi. Isang malakas na hampas ng maso ng tagapangulo ang bumasag sa maingay at mainit na bulwagan ng Kapitolyo na hudyat ng pagsisimula ng provincial public hearing tungkol sa pagbebenta ng trangko ng pamilya de Vera. Ang silid ay chattering sa dami ng mga tao, mga mamamahayag, mga opisyal at mga magulang mula sa paaralan na nagtipon upang saksihan ang magiging kapalaran ng kanilang komunidad. Sa gitna ng bulwagan naupo si Rogelio na may suot na mamahaling barong Tagalog na papaligiran ng kanyang mga abogado. Si Senyor Gustavo naman ay nakaupo sa hanggedan ng mga espesyal na panauhin, nakahawak sa kanyang baston habang nakatingin sa kawalan. Sa dulo ng silid nakatayo si Dante na may hawak na cellphone abala sa pag-livestream ng buong kaganapan sa social media. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang libong tao na ang nakatitig sa screen. Tumayo si Attorney Manuel at lumapit sa gitna ng bulwagan. Magandang umaga, G. Chairman. Nais po naming ihain ang formal na pagtutol sa proyektong ito. Ang lupang tinutukoy ay hindi pagmamay-ari ni Konsehal Rogelio de Vera o ni Senyor Gustavo de Vera upang ibenta ang matatag na panimula ng abogado habang ipinapakita ang orihinal na titulo ng lupa sa projector. Ang lupang ito ay nasa ilalim ng isang Declaration of Trust na nilikha noong taong 1986 para sa aking kliyente si Maribel de Vera mula noong siya ay bata pa lamang. Tumayo ang abogado ni Rogelio at sumigaw sa galit. Isang malaking kasinungalingan, ang lupa ay pagmamay-ari ng patriarch ng pamilya na si Senyor Gustavo at si Maribel. Siya ay hindi tunay na anak. Isa lamang siyang ampon na walang karapatan sa aming ancestral property. Tumayo si Maribel mula sa kanyang upuan.
Lumapit siya sa mikropono, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang walang katulad na tapang. Mayroon akong hawak na sertipikadong kopya ng orihinal na libro de bautismo mula sa arkibo ng parokya. Ang malinaw na pahayag ni Maribel habang ipinapakita ang mga larawan ng libro sa screen ng projector. Dito nakatala na si Rogelio de Vera ang inampon mula sa isang ampunan sa Tagbilaran. At ako si Maribel de Vera, ang nag-iisang tunay na anak ni na Gustavo at Elena de Vera. Ang buong bulwagan ay napuno ng ingay ng pagkabigla. Nagsimulang kumuha ng larawan ang mga mamamahayag habang ang flash ng mga camera ay walang tigil sa pagkutitap. Namutla ang mukha ni Rogelio. Tumayo siya at sumigaw. Sinungaling, isang peking dokumento ang ipinapakita mo. Kung gayon, pakinggan natin ang boses ng aking yumaong ina na itinago ninyo sa loob ng maraming taon, ang malamig na sagot ni Maribel. Inilagay ni Attorney Manuel ang kopya ng audio file mula sa cassette recorder ng ina ni Maribel sa sound system ng bulwagan. Ang boses ng umiiyak na si Elena ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Gustavo, bakit mo ginagawa ito kay Maribel? Alam kong si Rogelio ang kumuha ng pera ng simbahan upang bayaran ang kanyang utang. Bakit mo hinahayaang si Maribel ang magdusa? At sumunod ang matigas na boses ni Gustavo. Elena, tumahimik ka, si Rogelio ang magiging mukha ng ating pamilya sa politika. Isasakripisyo ko ang kahit sino, kahit ang sarili kong dugo, upang hindi madungisan ang pangalan ng pamilya de Vera. Ang mga tao sa bulwagan ay nagsimulang sumigaw sa galit. Napatingin ang lahat kay Senyor Gustavo na kasalukuyang nanginginig sa kanyang upuan. Ang boses ng kanyang namayapang asawa ay tila isang multo na sumira sa kanyang matigas na puso. Dahan-dahang tumayo si Senyor Gustavo. Hawak ang kanyang baston, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa binuo ng mga saksi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papa, huwag kang magsalita, ang takot na sigaw ni Rogelio. Ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda. Tumingin si Gustavo kay Maribel, pagkatapos ay sa harap ng komite. Totoo! Ang basag na tinig ng matanda na narinig sa buong bulwagan. Totoo ang sinasabi ni Maribel. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Pinagtakpan ko ang kasalanan ni Rogelio upang protektahan ang karangalan ng aking pangalan. Ako ang naging kasabwat sa pagpapalayas sa aking sariling anak. Patawarin mo ako, Elena. Ang pag-amin ng matanda ay tila isang malaking bomba na sumabog sa karera ni Rogelio. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bulwagan at pumasok ang 4 na ahente mula sa National Bureau of Investigation, kasama ang isang kinatawan ng komite laban sa korupsyon ng gobyerno. Lumapit sila kay Rogelio at ipinakita ang isang opisyal na warrants. Konsehal Rogelio de Vera, arestado ka sa salang falsification of public documents, malversation of funds, at pagtatanim ng peking ebidensya sa isang menor de edad. Nang makita ang pagkadakip kay Rogelio, mabilis na sumunod ang mga mamamahayag upang kumuha ng larawan ng nakaposas na konsehal. Dahil sa takot na madamay ang hepe ng pulisya na naroon din, ay mabilis na lumagda sa mga papel ng pagpapalaya kay Gabby dahil sa kakulangan ng ebidensya at pag-amin ng mga pulis na nagsagawa ng banta. Bumukas ang pinto sa gilid ng bulwagan at tumakbo si Gabby patungo kay Maribel. Nanay, ang umiiyak na tawag ng bata habang mahigpit na yumayakap sa kanyang ina. Niyakap ni Maribel ang anak ng buong lakas, habang ang mga luha ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang mukha sa gitna ng palakpakan ng mga tao sa bulwagan. Ang katotohanan ay tuluyan ng nagwagi. Nang i-RPG palit si Rogelio patungo sa sasakyan ng mga ahente, dumaan siya sa harap ni Maribel. Sa kabila ng posas sa kanyang mga kamay, tiningnan niya ito ng may matinding galit at ibinulong, "Hindi pa ito tapos, Maribel. Babasagin ko ang buhay mo sa sandaling makalabas ako rito." Tumingin si Maribel sa kanya ng may kalmado at matatag na mukha, walang bakas ng takot. Ang dilim ay hindi kailanman mananalo sa liwanag, Rogelio. Tapos na ang kapangyarihan mo. Inakay ni Maribel si Gabby patungo sa labas ng Kapitolyo, sinalubong ng mainit na sikat ng araw at ng mga nakangiting mukha ng mga magulang at mag-aaral mula sa kanilang paaralan. Masasayang awit ng mga ibon sa malalagong puno ng niyog sa trangko ng pamilya de Vera ang sumalubong sa isang maaliwalas na umaga sa Bohol.
Ang sikat ng araw ay banayad na dumarapo sa luntiang damuhan, tila ba dahan-dahang nag-aalis ng lahat ng dilim at lamig na dinala ng nagdaang mga bagyo. Mabilis na gumulong ang gulong ng hustisya matapos ang naganap na provincial public hearing. Si Rogelio ay formal na hinatulan ng hukuman ng mahabang taon ng pagkakakulong dahil sa mga kaso ng falsification of documents, luwa daw, at pagnanakaw ng pondo ng simbahan. Ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang kumpanya ng konstruksyon ng kanyang asawa, ay kinumpiska ng gobyerno upang bayaran ang kanyang malalaking utang at ibalik ang ninakaw na pondo ng parokya. Nawala sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at ang huwad na karangalan na palagi niyang ipinagmamalaki. Isang hapon, bumalik si Maribel kasama si Gabby sa ancestral house ng pamilya de Vera upang kunin ang natitirang mga personal na gamit at talaarawan ng kanyang ina na si Elena. Ang malaking bahay na dati ay puno ng ingay ng mga sip-sip na kamag-anak at mga politiko ay tahimik na ngayon madilim at maalikabok. Sa dulo ng balkonahe, nakaupo sa isang silyang gulong si Senyor Gustavo. Siya ay mukhang napakatanda na nanghihina at iniwan na ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa politika nang mawala ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Nang makita niya si Maribel, dahan-dahang gumulong ang mga luha sa kanyang kulubot na mga pisngi. "Maribel, anak ko." Ang nanginginig na tawag ng matanda habang pilit na inaabot ang kamay ng anak. "Patawarin mo ako. Pakiusap bumalik ka na rito sa bahay natin. Alagaan mo ako. Nag-iisa na lang ako rito sa aking katandaan." Napatigil si Maribel sa pag-aayos ng mga libro. Tiningnan niya ang kanyang ama, ang lalaking nagpalayas sa kanya sa gitna ng bago ng walang awa. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na lungkot para sa isang taong naging biktima ng sarili nitong garbo. "Pinatatawad ko na kayo, Papa," ang mahina ngunit matatag na sabi ni Maribel habang nakatayo sa harap ng matanda. "Pinatatawad ko kayo hindi dahil karapat-dapat kayo rito, kundi dahil nais kong magkaroon ng kapayapaan ang aking sariling puso at ang kaluluwa ni nanay. Ngunit hindi ko maaaring kalimutan ang ginawa ninyo kay Gabby. Hindi na po ako babalik dito upang tumira kasama ninyo." Yumuko si Gustavo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak ng pagsisisi. "Kung nais ninyong makuha muli ang karapatang tawaging ama papa, ang dagdag ni Maribel, kailangan ninyong humarap sa buong barangay at aminin ang inyong mga pagkakamali sa kanila upang maibalik ang dangal na inyong sinira. Ang pagpapatawad ay may proseso at kailangan ninyo itong simulan sa pag-amin sa katotohanan." Hindi na hinintay ni Maribel ang sagot ng ama. Kinuha niya ang huling kahon ng mga gamit ng kanyang ina at dahan-dahang lumakad palabas ng ancestral house kasama si Gabby, hawak ang kanilang kalayaan. Lumipas ang 3 buwan. Ang trangko ng pamilya de Vera ay formal nang nailipat sa pangalan ni Maribel bilang pangunahing tagapagmana ng kanyang lolo. Sa halip na ibenta ang lupa sa mga dayuhang kompanya ng real estate, ginawa ni Maribel ang trangko bilang isang malaking paaralang pangkomunidad at isang kooperatiba ng mga magsasaka sa Bohol. Dumating ang araw ng pagbubukas ng paaralan. Ang bagong silid-aralan na gawa sa matibay na semento at may malalaking bintana ay naglalaman ng mga bagong lamesa at upuan. Sa labas ng pinto nakasabit ang isang malaking karatula na may nakasulat na Elena Community School bilang pagpupugay sa kanyang namayapang ina. Isang kinatawan mula sa Department of Education ang dumating upang formal na ibalik kay Maribel ang kanyang lisensya sa pagtuturo, kasama ang isang opisyal na liham ng pampublikong paumanhin mula sa lokal na pamahalaan ng probinsya. Sa gitna ng bakuran, tinulungan ni Gabby si Maribel na isabit ang isang malaki at makintab na tansong kampanilya sa sanga ng lumang puno ng akasya. Napatingin si Maribel sa may gate ng paaralan. Doon sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga nakaupo si Senyor Gustavo sa kanyang wheelchair. Tahimik na pinapanood ang kanyang anak na nagtuturo sa mga bata. Nabalitaan ni Maribel na tinupad ng kanyang ama ang kanyang pangako. Hinarap nito ang buong barangay kasama ang bagong kuraparoko upang aminin ang kanyang mga pagkakamali at hingin ang kapatawaran ng komunidad. Hindi tumakbo si Maribel upang yakapin ang ama, ngunit tumingin siya rito at dahan-dahang tumango ng bahagya mula sa malayo bilang tanda ng pagtanggap sa kanyang pagsisisi. Ang isang ligtas na distansya ay nanatili upang protektahan ang kanyang dangal
Ngunit ang proseso ng pagpapagaling ay formal nang nagsimula para sa kanilang pamilya. Hinawakan ni Maribel ang makapal na lubid ng tansong kampanilya at dahan-dahang hinila ito. Klang, 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 ibgay. Ang malakas at malinaw na tunog ng kampanilya ay umalingaw-ngaw sa buong tunglong ng Bohol, nagbabadya ng isang bagong simula. Ang tunog na yon ay hindi lamang tawag sa mga bata upang pumasok sa klase. Ito ay ang tunog ng tagumpay ng katotohanan, ang dulo ng mahabang gabi ng kawalang katarungan at ang simula ng isang buhay na puno ng kapayapaan at dangal para kay Maribel at sa kanyang anak.